So mga sign na tama ang napili mong lalaki. Yes mga kamamay, kung kayo man is papasok sa isang relasyon o kahit nasa loob na kayo ng isang relasyon, tingnan nyo po sana itong mga katangian na aking sasabihin para sa ganon maliwanagan ng inyong mga isipan kung tama at totoong lalaki ba o totoong tao ba talaga ang napili ninyong makasama. Kasi mga kamama yung iba dyan na matagal na sa loob ng relasyon, sabihin natin na nasa 2 years, 5, o yung iba 10 years pa nga, na nagsasama, na magkarelasyon. Minsan kasi may mga red flags na ugali pero hindi lang nila pinapansin. Hindi lang nila nakikita dahil sanay na sila. Dahil sa okay lang sa kanila o dahil sa martyr na kayo. Mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo yung mga katangian ng isang maayos na lalaki. Sana itatak po ninyo ito sapagkat makakatulong po ito para magkaroon kayo ng standard idea kung kayo man ay pipili or something na dapat nyo nang bitawan yung mga partner nyo ngayon dahil mga toxic o kabaliktaran nitong mga bagay na sasabihin ko. Kaya mga kamamay, bago po natin ito simulan, bago ko po sabihin sa inyo mga bagay-bagay na to, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo. If ever na nagugustuhan nyo po, or if ever na nakaka-adapt kayo, nakaka-relate sa mga advice na aking sinasabi at binibigay sa inyo, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, mag-comment na rin sa ibaba. Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, simulan na po agad natin yung ating mga tips ngayong umaga na to. So ano nga ba yung sign na talagang maayos na lalaki ang napili mo? So number 1. Kapag wala siyang bisyo. Yes, mga kamamay. Ang isang lalaki pong walang bisyo, isa lang ang ibig sabihin, malayo sa gulo. Diba? Kapag kasi ang isang lalaki may bisyo, uunahin at uunahin niya yun, bago ka pa. Naninigarilyo, magiinom, magiging problema niyo yan pagdating ng panahon. Yung tipong ang takaw manigarilyo, ang takaw uminom ng alak. Ilan yung anak ninyo pero nasaan yung asawa mo? Ba't hindi ka tinutulungan? Nandun. Nagiinom kasama kanyang mga tropa. Wala kayong maibili ng bigas. Nasaan ang pera? Ayun, ipinang-iinom. Kaya mga kamamaya, pili kayo. Pili kayo, kilalanin ninyo yung mga magiging partner ninyo sa buhay. Kung may mga jowa na kayo ngayon, kilalanin po ninyo. Hanggat maaari, kailangan iwasan ninyo yung mga lalaking mayroong bisyo sa kanilang katawan. Kasi masakit sa ulo yan. Magiging problema nyo yan. Kasi minsan, kapag ang isang lalaki, hindi pala minsan, kadalasan. Kadalasan, kapag ang lalaki nakainom, uwi ng bahay, pag nakita ka at walang sinaing or something na wala kang nilutong pang ulam dahil wala siyang ibinigay na pera, pag-iinitan ka niyan. Masasaktan ka niyan. Kaya hanggat maaari, mga kamamay, mag-asawa kayo o pumili kayo ng isang lalaki na walang bisyo. So, maliwanag tayo dyan, mga kamamay, So next, dapat yung lalaki masipag. Yes mga kamamay, pumili rin po kayo ng isang lalaking masipag. Wala ng ambisyo, hindi nga nagiinom. Napakatamad naman, napakabatugan naman. Wala nang ibang ginawa kundi mag-ML. Wala nang ibang ginawa kundi humiga. 'Di ba? Late na nga natulog kagabi. Ngayon, alas 10 na ng umaga, saka pa lang gigising. Ine-expect pa na may luto na kaagad. Mga kamamay, pahihirapan kayo ng mga yan. Kapag lalaking pangkal ang pinili ninyo, hindi masipag, hindi marunong kumayod para sa inyo, dalawa ng anak ninyo pero ikaw pa rin yung kumakayod. Hindi na nga sapat yung kinikita mo tapos siya wala namang ginagawa. Pagdating ng bahay, ikaw pa rin ang mag-aasikaso ng bata. Ba naman yan? Mga kamamay, kung gusto nyo na sumakit ang ulo ninyo, na maging hindi maganda ang buhay ninyo, please, huwag kayong pumili ng ganyan. Huwag kayong pumili ng lalaking tamad, nagkakalalaki. Kasi sa umpisa pa lang makikita mo na kaagad Halimbawa, hindi pa kayo magjowa o nanliligaw pa lang, makikita mo Kung yung lalaki, kumikita ng sarili niyang pera kahit wala pa siyang asawa, goods yun. Pero kung yung lalaki, makikita mo, ni pag-igib ng tubig, hindi magawa. Ni paghuhugas ng plato, hindi magawa. Laki sa bahay, sinanay nung magulang na, okay, kakain na lamang. Sinanay nung magulang na, basta na lamang isusubo ang pagkain, mahihirapan kayo. Mas piliin nyo talaga yung batak sa hirap. Yung may kakayahan para dumiskarte ng pera. Kasi sila yung kayang tumindig
Kaya kayong panindigan. Kaya kayong itaguyod ng mga ganun. Okay? Kaya please mga kamamaya, pili kayo. Pili kayo ng lalaki na masipag. Kasi makakatulong yan sa inyong pagsasama, makakatulong yung sipag ng mga lalaking ganyan. Alright? So next, pumili rin kayo ng isang lalaking proud kayong kasama. Okay? Hindi lang yung proud sila na may pera ka. Baka kasi kakababae kang tao, ikaw pa yung hinuhot-hutan eh. Nagkakababae kang tao, ikaw pa yung provider sa... Hindi naman masama maging provider. Hindi naman masama maging provider. Ibig sabihin, dapat tinutulungan ka niya. Dapat tinutulungan ka niya, hindi yung proud lang siya dahil ikaw yung nakakapagbigay sa lahat. Okay, dapat proud din siya, nakasama ka, at masaya kayo. 'Di ba? Yung iba kasi ayaw kanyang isama sa kanila. Kasi nahihiya. Kasi ang taba-taba mo. Kasi kasi may problema ka sa itsura mo. So, kapag ka ganun mga kamamay, parang bias eh. Parang hindi yata totoong pagmamahal yun. Baka mamaya kaya lang nag-i-stay sa'yo dahil may kakayanan ka para makapagbigay sa kanya ng kailangan niya. Pero overall, nahihiya naman siya. Nahihiya siya na ipakilala ka sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kaibigan, sa lahat. At alam ko, mararamdaman nyo yan. At nararamdaman nyo yan. Na kapag ka something na literal na bagay lang ang kailangan nila sa inyo. Kaya mga kamamay, kung ganyan ang isang lalaki, hindi proud na kasama ka, hindi proud na ipakilala ka, mag-isip ka. Kasi sa bandang huli, baka mamaya maiwanan ka. Kung kailan hulog na hulog ka na, kung kailan mahal na mahal mo na, doon kanya iiwanan. Dahil sa ayaw ka pala niyang kasama, dahil sa hindi niya na makuha yung mga bagay na ibinibigay mo sa kanya noon. Kaya please, piliin ninyo yung mga lalaking hindi kayo ikakahiya at hindi sila nahihiyang kasama kayo. Right? So next, piliin nyo rin yung lalaking iginagalang niya ang kanyang mga magulang. Yes, mga kamamay. Kapag kasi nakita nyo na yung lalaki sumusunod sa magulang, kung papaano niya i-approach yung magulang, makikita nyo kung may bukas ba kayo doon. Makikita nyo kung magiging maayos ba ang future ninyo sa kanya. Pero kung yung lalaki na pipiliin mong pakasalan, pabalang kung sumagot, bastos sa magulang, kayo na ang magsabi kung tama bang pakasalan yan. Kayo na rin ang magsabi kung tama bang sagutin yan. Diyan pa lang sa kanyang magulang, ang magulang na yun binabastos pa. Magulang na yun pero tingnan mo kung paano sumagot. Hindi malamang rumispeto. Magulang na nga yun, hindi kayang respeto, ikaw pa. Na nakilala ka lang dyan. Sabihin mo, jowa mo siya, matagal na, kilala mo na siya. Pero yung magulang niya, ilang taon niya kasama, simula day one, kasama niya yung magulang niya. Pero paano niya itrato? Ikaw, 2 months pa lang kayo. Ikaw, 5 years pa lang kayo. Pero sila, kasama na nila yung magulang niya. Kasama niya na yung magulang niya, simulat sa pool. Pero tingnan mo kung ano yung trato. Baka nga after nyo magpakasal, magbago na rin Isipin nyo, kayo yung magulang, bastusin kayo, ano mararamdaman nyo? Di ba masasaktan? At ayaw ko na magsisi kayo sa bandang huli mga kamamay. Kaya please hanggat maaga, tingnan ninyo kung papaano itrato o yung treatment niya sa kanyang mga magulang. Doon kayo mag-base ng idea kung tama bang pakasalan, piliin yung lalaki na yan. Alright? So next, piliin nyo rin yung priority kayo at inuuna. Yes mga kamamay, kapag ganyan po ang isang lalaki, yung tipong mas pinipili ka niya sa lahat ng bagay. Sa kanyang mga kaibigan, kapag niyaya siya na mag-basketball tayo pare. Pero hindi siya agad umuoo. Mas pinipili niyang tanungin ka, babe, papayagan mo ba ako? Nayaya kasi ako na parang doon na kami din maglalaro ng basketball. Okay, lagi kanyang tinatanong. Lagi kanyang inuuna, pina-priority. Sabi naman ng iba dyan, kamamay, bit ganun. Bit hindi ako pina-priority nung asawa ko. Okay, dati naman, hindi siya ganyan, pero ba't gano'n? Ngayon, hindi na ako pina-priority. Ang tanong, bakit nagbago? Baka mamaya, naging masama ka rin sa kanya. Baka mamaya, niloko mo rin siya. Kaya nagbabago ang isang lalaki. Okay, para kayo ay unahin, i-priority, kailangan. Hindi kayo toxic. Kailangan, hindi nyo sila sinasaktan din. Kasi yung iba dyan, nangangarap. Nangangarap na sana ako may pina-priority din. Sana ako inuuna rin. And tanong, kauna-una ba kayo? Kauna-una ba kayo? Baka mamaya napakaligalig ninyo. Baka mamaya napaka-chismosa ninyo. Baka mamaya napaka-toxic ninyo. Huwag na kayong mag-asam na kayo ay i-priority ng mga yan kung kayo ay sakit din sa ulo. Diba? Kaya please mga kamamay,
Kung kayo po ay pinapriority at inuuna palagi ng isang lalaki, isa yung sign na tamang tao ang napili ninyo. So next, kapag yung lalaki ay marunong mag-ipon, yan talagang napaka-swerte nyo na. Kapag ang napili yung lalaki is magaling humawak ng pera, yung tipong hindi gastos dito, gastos doon, kapag may pera, ubos-ubos, kapag ang isang lalaki na pili ninyo ay talagang mas pinipiling maging kuripot, mas okay na yun eh. Kaysa doon sa gastador, laspag sa pera, sakit sa ulo yan. Lumaki, lumiit, ang mahawakang pera, ubos, sakit sa ulo yan. Pero kung ang isang lalaki ay kuripot, sabihin na natin magaling humawak ng pera, at least may magagamit kayo sa kanyang pagtitipid, may naiitabi siya. At sa bandang huli, may magagamit kayo. E baka mamaya, sa halip na lalaki ang maging maingat sa pera, ikaw naman yung gastador. Maingat nga yung lalaki, ikaw naman yung gastador, di wala rin. Idadami mo lang ang asawa mo. Kaya bilang isang babae, mga kamamay, kung makakapili o makakakilala ka o mapapangasawa mo ay isang lalaking marunong humawak ng pera, kailangan bilang isang babae, ganun ka rin dapat. Hindi yung siya ang iipon, ikaw ang gagasta. Hindi yung siya ang iipon, ikaw ang lulustay. Hindi dapat ganun. May iiwanan ka. Ipagpapalit ka. Kaya kung ano man yung ugali niya, kailangan pakisamahan mo. Kung alam mong nasa tama, pakisamahan mo. At kung hindi mo kayang pakisamahan yung ugaling maayos ng isang lalaki, humiwalay ka na. Kasi dadamay mo lang siya. Nasa tamang tao ka na, ikaw pala yung toxic, umalis ka na sa buhay niya. Hindi ko kayo sugarcoat dito mga kamamay ha. Kaya siya babae kayo, wala na kayong kasalanan. Lahat nagkakaroon ng kasalanan. Sa akin lang, ipinapakita ko lang sa inyo sinasabi kung sino, kung aling mga lalaki ang kailangan yung pakisamahan habang buhay. Sapagkat diyan kayo mas magiging maayos, diyan kayo mas magiging maganda at maalwan ang buhay. Kaya kung ikaw man ay nakakilala ng isang lalaking marunong humawak ng pera at magaling mag-ipon, ingatan mo. Ingatan mo. At syempre, gabayan mo rin. O kaya naman ay mas tulungan mo. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi siya mag-iipon para lustayin ninyo. Mag-iipon siya para sa pangarap ninyo. At isa yung ginto, yaman na maaari mong tanggapin kapag ka nag-asawa ka galing sa kanya. And last, kapag yung lalaki ay may takot sa Diyos. Yes, mga kamamay, ito napakahalaga nito. Ngayon, mga kamamay, yung mga lalaki ngayon, parang wala nang takot sa Diyos eh. Hindi marunong sumimba. Hindi marunong magdasal. Okay na lang sa kanila pag ganyan-ganyan, hindi nagtatrabaho, batugan, di ba? Pero kung yung lalaki, mga kamamay, talaga may direksyon ng buhay, maayos, yung lahat ng sinabi ko kanina sa unahan, taglay niya, sigurado ako, malapit yan sa Diyos. Lagi niyang sasabihin sa'yo, babe, tara naman magsimba. Okay, o kaya naman isang yaya mo pa lang dyan, hindi na nagpapadalwa. Sige, tara, simba tayo, sama natin yung mga anak natin. Kapag kaganyan ng isang lalaki, talagang malapit sa blessings. Kapag ka palaging naaalala, hindi nakakalimot sa taas, napakalapit sa blessings. At kapag lahat ng to mga kamamay ng mga sinabi ko ay nakuha mo sa isang lalaki, alam kong napakahirap, talagang ipagpasalamat mo na, wala ka nang hihilingin pa. Yung pogi, yung gwapo, yung itsura, yung macho, bonus na lang yun mga kamamay. Bonus na lang. Kaya please, bilang isang babae, oo, ikaw, wag mo sanang ilagay sa top priority yung itsura, yung panlabas na anyo ng isang tao sapagkat yan ay lumilipas. Ang balat ay kumukulubot. Ang kutis ay pumapangit. Pero ang ugali, ang kakayanan, kailanman ay hindi. Kaya mga kamamaya, ang itsura, ang pangangatawan, ang kaseksihan, ang kutis, nagbabago. Bonus na lang yan. So ilang muna sa ngayon mga kamamaya, ang ilang mga katangian ng lalaking dapat mong hanapin. Kung gusto mo talagang maging maayos ang buhay mo, kung talagang gusto mong maging masaya. So, muli, this is Home of Love Advice. And if ever na gusto mo yung ganito klase ng content and videos, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.